Ang bawat lungsod ng bansa mayroon lamang 2% ng lupain na nakalaan sa landfill o tapunan ng basura. Ang ilan sa mga ito napuno na simula pa noong 2005. Ayon sa Waste Analysis and Characterization Survey ng Asian Development Bank, 3.8 billion pesos ang ginagastos ng Metro Manila sa garbage collection kada taon. At 3.61 billion pesos ang matitipid dito kung ang bawat isa sa atin ay aktibo sa recycling at composting. Lumalabas na 95% ang ating magiging cost savings. Sa katunayan, 45% ng ating mga basura ay maaari pang gamitin o i-recycle, 50% ang pwedeng i-compost, at 5% lamang dito ang residual o hindi na mapapakinabangan. Isa sa pinakasimpleng paraan upang makatulong sa lumalalang problema sa basura ay ang pagsunod sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Dito nakasaad ang tamang pagtapon ng basura at paghihiwalay nito sa mga klasipikasyong biodegradable, recyclable, residual waste, at special or toxic waste. Ang biodegradable ay mga basurang nabubulok gaya ng balat ng prutas at gulay, tirang pagkain, dahon, sanga at dumi ng hayop. Maaaring i-compost ang mga ito upang maging natural na pataba sa lupa. Totoong may pera sa basura ang recyclables gaya ng papel, karton, bakal, lata, bote at plastic ay maaari pang gamitin o ibenta sa junk shop. Ceramics naman ang halimbawa ng residual waste o mga bagay na wala ng pakinabang. Ang special or toxic waste naman ay mga basurang mapanganib sa ating kalusugan kung itatapon sa maling paraan. Halimbawa nito ang mga basurang galing sa ospital at pabrika. Kasama rin dito ang motor oil, pintura at baterya ng sasakyan. Ibigay ang mga ito sa mga nagre-recycle ng mga ganitong bagay o kaya ay ipagbigay alam sa garbage collector sa inyong lugar. Tuwing panahon ng pagbaha, ating napapatunayan na ang mga basurang pinapabayaan natin, bumabalik din sa atin. Sa pamamagitan ng recycling at composting, mababawasan ang ating basura para ang mga ito hindi na maging abala.